Nais mo bang malaman kung paano mag-apply sa Australia? Ano ang mga latest job vacancies? Magkano ang maaaring sahod? At magkano ang gagastusin? Alamin ang buong detalye sa video ito. Sa mga gusto magtrabaho sa Australia, ang video ito ay magiging gabay ninyo upang malaman ang step-by-step process ng application, ano ang mga posibleng requirements, magkano ang maaaring bayarin, in-demand na skilled workers, agency sa Pilipinas kung saan pwedeng mag-apply, paano hindi ka ma-scam ng illegal recruiters, at gaano katagal ang proseso ng application. At ang iba pang mahalagang detalye na dapat nyo malaman katulad ng kung paano makita yung mga latest available job vacancies sa Australia, saan pwedeng website mag-apply, at website kung saan sigurado kang legit ang mga recruitment agencies na mga nakapost doon. Kabayan, pag-uusapan natin ngayon ang Australia. Ano ang mga requirements para makapag-apply? Ano-ano ang mga in-demand na trabaho na pwede ninyong applyan? Magkano ang posibleng sahod? Saan pwedeng mag-apply? At paano malalaman if legit ang mga recruitment agency na applyan? So if interesado po kayo mga ka-recruit, please keep on watching and make sure nakasubscribe po sa ating channel. And click the notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Alam niyo ba mga ka-recruit na panglima ang Pilipinas sa largest migrant community sa Australia? Equivalent ito ng 4.1% of Australia's overseas born population and 1.2% of Australia's total population. At the end of June 2021, 310,600 Filipino-born people were living in Australia, 60.9% more than number na noon ay 193,030 Filipino-born living in Australia noong June 30, 2011. Ito ay ayon sa Australian Government Department of Home Affairs. Karamihan dito noong 2021 hanggang 2022 ay mga registered nurse, motor mechanics, structural steel and welding trades workers, physiotherapists, software and application programmers, livestock farmers, auditors, company secretaries and corporate treasurers, painting trades workers, chef, deck and fishing hands. Mga ka-recruit, paano nga ba mag-apply? Pwedeng mag-apply sa immigration program ng Australian Department of Home Affairs. Ito ay direct hire. Bisitahin lamang ang website na ito. At ang website ng POAA, kung saan makakasigurado kayo na legit ang mga recruitment agencies na mga nakapost doon. Ito ang link. Ito ang mga agencies na pwedeng applyan. Para hindi ma-scam ng mga illegal recruiters, ay pwede kayong pumunta sa website na ito. Ano-ano ang mga in-demand skilled workers sa Australia at magkano ang posibleng sahod nito? Ito ang listahan. Pag-usapan naman natin ang mga recruiting agencies papuntang Australia. Disclaimer lang po, ang mga agencying babanggitin ko ay hindi po namin sponsor. Ito ang mga agencies na naghahanap na in-demand skilled workers sa Australia at ang mga trabaho na hinahanap nila. Number 1, Cyrus Global Inc. Ito ang mga trabahong available. Sa mga gustong mag-apply, ito ang kanilang impormasyon. Number 2, BFG International Placement Inc. Ito ang trabahong available. At sa mga gusto mag-apply, ito ang kanilang impormasyon. Number 3, Principalia Management and Personnel Consultant Inc. At ito ang mga trabahong available. At sa mga gustong mag-apply, ito naman ang kanilang impormasyon. Number 4, HMO International Human Resource. At ito naman ang trabahong available.
para sa gustong mag-apply, ito naman ang kanilang impormasyon. Number 5, iPeople Manpower Resources Inc. Ito naman ang trabahong available. At sa mga gustong mag-apply, ito naman ang kanilang impormasyon. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano-ano ang mga requirements. Ito ang mga posibleng mga requirements na kailangan dalhin o i-prepare. Passport, driver's license, certificate of employment, school credentials, training certificate, IELTS. Para naman sa mga ex-abroad na gustong pumunta sa Australia, kailangan ninyong kumuha ng police clearance sa bansang pinagtrabahuan ninyo. Pwede din kumuha ng police clearance sa embassy. Malaki talaga ang gastos, pero may option naman para hindi ka makapaglabas ng cash galing sa'yo. Pwede kang mag-lending o mag-loan kasi naman iyan ay salary deduction sa'yo. Ang agency na applyan mo ay nag-o-offer ng mga lending companies na pwede ka mag-loan ng pera. At meron ding agencies ng employers ang nagbabayad ng placement fee. Pero para makasiguro makipag-ugnayan sa POEA tungkol sa charging ng inyong recruitment agency. Maliban pa dyan ay meron ding gastos sa pag-process ng papers sa agency, kagaya na lamang ng medical, na umaabot hanggang 3,500 pesos at biometric na 800 to 900 pesos. More or less, 5,000 pesos ang magagastos mo rin. Meron ding documentation fees para sa passport, NBI clearance, PSA, birth certificate, PhilHealth at pag-ibig contribution. Mahigit kumulang 4,000 pesos sa pagkuha ng mga ito. Australian visa na aabot sa 15,000 pesos, IELTS na maaaring gumastos ng 11,000 pesos. Gaano katagal ang pagproseso ng application? Aabot ang process hanggang 4 na buwan, pero mas mabuti na ito dahil noon ay naabot pa hanggang 1 taon. Pero kapag gusto mong mapadali yung pag-process ay pwede kang mag-walk-in kapag nag-apply para mas mapadali yung pagproseso ng papers mo. Yan lamang po mga ka-recruit. Dito ay ang pag-usapan natin ang step-by-step process ng application. Ano ang posibleng requirement? Magkano ang posibleng fees? In-demand skilled workers. Agency sa Pilipinas kung saan ka pwedeng mag-apply? Paano hindi ka ma-scam ng illegal recruiters? At gaano katagal ang pagproseso ng application? At iba't iba pang mahalagang detalye na dapat nyo malaman katulad ng kung paano makita yung mga latest available job vacancies sa Australia at website kung saan sigurado kang legit ang mga recruitment agencies. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina at samahan nyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe, at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!